morning! Welcome to Maria Rose Vlog. So, ito na nga guys, yung binili ko na sitaw. At tignan nyo naman yung itsura niya. Parang na ano na siya. Nadunot. Kasi hindi ko na naman hindi ko agad naluto. Kaya lulutuin ko na to ngayon guys. Sayang. Gasan ko na to. Diyan lang kayo mga madam ha, kasi may ikukwento ako sa inyo. Ihugasan ko muna itong mga ingredients. Hindi na tayo mga madam. Chismis. Alam kong para may matutunan tayo for today's video. Matutunan talaga. Matutunan na aral. Your love is kindness. Gusto kong kumain ng carbonara. Kaso, yung pasta ko macaroni lang. Bibili ako mamaya ng pasta talaga, pang carbonara. Kasi may bisita ako guys. May bisita kami sa Saturday. So, yung plano kong lutuin, magluto ako ng carbonara. At saka, siguro meatloaf at pizza. Dalawang American, kaya yung food natin, American food. Pero kumakain din sila ng guys, ng Filipino food. Wait. Dun sa labas, may ambulance, tsaka may emergency. Wala kung ano yung nangyari. Mag-video din ako guys sa aking Facebook. Ako muna ito dito sa plastic bag lahat. Pang-arrange ko ito siya isa-isa. Para lutuin ko na lang ito lahat guys. Ang dami. Nabili ko lang ito ng mga $2. Yung mga $2 siguro. Sa Walmart. Yung sa vlog ko ng isang araw. Ito yung binili ko. Kaya naisipan ko na talagang lutuin. 3 days na to siya sa ref. Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. And then, ilalagay ko to guys sa freezer daw, sabi ng kaibigan ko, para ma-preserve. Para hindi agad siyang, iba old na talaga. Sayang. Pero dapat huwag natin sayangin ito kasi ang mahal. At healthy ito na food. Tapusin ko muna itong slice, yung mga ingredients. At habang nagluluto ako, mag-chika ako sa inyo about sa scammer. Nag-scam sa akin ang asawa ko, sa parents ko din. Kaya, wait lang dyan. Wait nyo muna dyan yung mga yung mga penga nyo. Ang ganda ng weather. Medyo nakakalungkot kasi parang umuulan, pero masarap matulog. Kaso lang yung anak ni Mr. Andito siya natulog sa amin kanina. So, ang aga pa niyang nagising. Hindi siya pupunta ng school kasi masama yung pakiramdam niya. Kaya, nandito siya sa akin hanggang kahapon. Kanina kinuha na siya ng nanay niya. Bukas, pasok na yun siguro. Ay, thank you Lord kasi bukas, Friday na, at Sabado, parang ang bilis. Parang feeling ko ang bilis lang ng panahon. Ang bilis ng araw. This time. Nung last week parang ang tagal. Ngayon ang bilis. Parang bunot na yung tangkay dito. Kaya lalakihan ko na yung pag-slice dito banda.
Naalala ko guys, magpakulo muna pala ako ng munggo para mas mabilis. Mabuti na alala ko para mamaya igigisa ko na lang para sa dinner ko. Mabilis mainit-init pa. Konting munggo lang. Ito lang yung daluhan talaga. Hugasan ko muna. Lagyan natin ng tubig. Pakuluan. Gisa-gisa. Yung bawang. Half ko lang yung bawang guys. Kasi mag-isa pa ako mamaya. Yung sibuyas. Nilagay na yung adobo. Talong. Talong. Ito lang kamaya yung nilalagay ko sa munggo. Ito lang. Masarap to guys sa may gata. Meron ako ditong gata. Kaso lang, manihinayang akong gamitin. Kasi konti lang naman yung kailangan ko. Mahal pa naman ng gata at $5. Kaya may dalawang lata ako dito. Tinipid-tipid ko. Kasi pag mabuksan mo, dapat ubusin mo na lang. Pero hindi ko naman kailangan ng madaming gata dito. So, hindi ko na lang nalagyan. Sakit. Lagay yung onion powder. Nabagoong ako dito. Tinapon ko na last time kasi kumangit na. Sa yung ating patis na napaka-importante. Ating patis. Brown sugar. Para manalis yung adobo natin. Hindi ako ng tubig. Ayan lang. Konting water lang. Ayan na guys. Luto na yung ating adobo na sitaw. Sarap! Pero nagpapakulo pa rin ako ng munggo. So mga 15 minutes pa yan. Medyo matagal-tagal pa. At least luto na tong adobo ko. Ready na siya for lunch mamaya. Then ko na lang ito guys ng vinegar. 1 tablespoon ng vinegar. Para matagal siyang makanis. Itong manihat. Itong vinegar lang. Ayan, sarap. Oh, masarap talaga pag may ano guys. May vinegar. Ito na yung munggo guys. Luto na yung munggo. Ayan. So, papatayin ko na to. Papatayin ko na yung apoy. Pupunta tayo sa labas or sa kwarto na lang siguro. Dito na ako sa labas. Umulan kasi kanina. Alam mo ba ako? Yung ano ng mga tain ng pusa. Ayan na yung tanim ko. Wow! Sibuyas dahon. Yung malunggay, hindi pa natubo. Yan, maganda yung lightning dito. Maganda yung ano dito guys, yung lightning. Pupunta sana ako sa park, kaso lang
Walang tao. Ay, may tao naman pala. Huh? Sino kaya yun? Parang familiar yun ah. Siguro punta ako dun guys. Punta siguro ako sa park. Kasi wala akong magawa dito. Lakad-lakad lang ako guys. Ayan guys, andito ako ngayon sa park, nakaupo. So dito tayo magkwentuhan. And it's already 1:24 PM here. At mga tao din dito kaya pinili kong dito na lang umupo kasi minsan natatakot din ako pag mag-isa ako. So ayun na nga. Mga 2 months ago, merong nag-message, 2 months ago, or almost 3 months na nga, nag-message si Papa sa akin na yung ganitong babae daw palagi nag-chat sa kanya, nanghihingi ng ng tulong or ng pera kasi wala daw silang makain. So, kasi ano siya namin, parang same kami ng apelyido. Same kami ng apelyido. So, kilala din ng papa ko yung kanyang yung kanyang family. At alam din ng papa ko kung taga saan siya. So, ayun, nagchat yan siya kay papa. Last time nabigyan na yan siya siguro ng 500 pesos. Hindi naman talaga kalakihan na pero at least binigyan kasi naawa din yung papa ko. And then, mga ilang buwan din siguro, nang hingi ulit siya ng tulong kasi daw na hospital yung kanyang anak. So yung edad ng babae na yon parang nasa 20s pa man lang. Tapos yung anak niya parang nakita ko mga nasa 7 years old at isang lalaki at isang babae, na yung babae maliit pa, siguro mga sa 2 years old, mga ganyan. Nag-message siya kay papa, nanghingi siya ng tulong na yung anak niya daw nasa hospital ngayon. At sabi niya, ayun, malala daw. Kasi sa heart, parang may butas. So, sinabi yan ng papa ko sa akin na baka naawa daw siya kasi baka makatulong daw ako kahit konti lang. So, ayun, shinare ko dun yan sa asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, nakakaawa yung bata. So, yung asawa ko maawain din. So, parehas kami. Same talaga kami na maawain, especially sa bata. Kasi yung asawa ko may bata, may anak na rin siya. So, yung feeling ba na parang gusto niyang maisalba yung buhay. So, kasi nasa critical na daw yung yung anak niya at need na, ewan ko kung operahan ba yun. Basta. So, nagpadala ako guys. Nagpadala ako lang naman. Sabi ng asawa ko, kita na lang kaya magbayad ng hospital bill nila kasi parang nagpaparinig na malaki daw yung bayarin, ganyan. So sabi ko sa asawa ko, parang parang hindi ako talaga ba sure kasi hindi ko naman talaga yan kilala. Tapos kami siya magbabayad lahat, no? Or baka mag-take advantage, yun yung nasa isip ko. Kasi may hindi naman kami mayaman. Kasi lang talaga yung asawa ko, maawain lang talaga siya. So sabi niya, pag maitulong daw siya, tutulong siya. So sabi ko, ba't padalhan muna natin? So nagpadala ko ng 1,500 or 2,000. Siguro 1,500 kasi si Papa mag-add daw siya ng 500. O tama ko. So bali mga 2,000 pesos. Basta mga ganyan. Hindi naman talaga grabe kalakihan. So ayun, nagpadala kami agad. And then, sabi niya pagka umaga, nag-message siya na wala na daw yung anak niya, namatay na daw. So nag-send siya ng picture. At sabi niya, salamat daw sa tulong, nagpasalamat naman siya. And then, after nun, pagka umaga, siya nag-message sa kay Papa. So ako, in-add friend niya ako. Nag-add friend siya sa akin. So nag-iisip ako kung i-accept ko ba or hindi. So in-accept ko na lang. Para malaman ko ba talaga kung legit. Kasi na-share ko dun sa kaibigan ko. Sabi niya, ngayon madami ng mga scammer, mga ganyan. So ako, hindi naman ako naniwala agad. Kasi parang totoo naman talaga. So nag-send siya ng picture na patay na yung bata. So sabi daw niya, pupunta daw sila sa morgue. Sabi niya, hindi daw makakalabas
hindi daw makukuha yung bata kasi yung pera na binigay nila sa morgue ay kulang. Yan yung sabi. So alam niyo siguro na nagba-vlog ako. So nag-message niya sa vlog ko na page. At ayun, sabi niya kulang daw. So ako nag-iisip ako na nabigyan na nga kita. Mag-i-expect ka pa ulit na kulang daw. So nag-encourage ko siya. In-encourage ko talaga siya na sabi ko na huwag kang mawala ng pag-asa. Nag-share pa ako sa kanya ng Bible verse, yung mga word ba ni Lord para ma-comfort siya. So sabi niya si Lord na daw yung bahala kasi masakit daw. Hindi, siyempre kasi bata, anak niya daw, bata pa tapos namatay na. So ayun, hindi siya nakapag-message sa akin ng mga isang araw, mga one day. And then, pero kay Papa, palagi talaga siya nagbe-message. Nagano ba, parang nagpaparinig na need ng pera. So, ayun, other day naman, tumawag siya. Sabi ko, tumawag na naman. Tapos manghihingi daw, pangbili lang daw ng kape at saka ng tinapay. Hindi ko ulit pinansin. Tumawag ulit hanggang sa araw-araw na siya guys tumatawag, as in everyday tumatawag. Naiinis na ako. Tapos kay Papa at kay Mama pala, tumatawag din. So timing, nakita niya na nagpa-surprise ako ng money bouquet sa parents ko. Nagpadala ako guys ng tawag doon ng pera, money bouquet para sa kanila kasi anniversary ng parents ko. Nag-message siya kasi friend niya yung parents ko sa Facebook. Nag-message siya na manghingi daw ulit siya ng pambigas, pangkain niya. So ayun, parang naiinis na ba si Mama? Nakakainis kasi namimilit talaga. So ayun, hanggang ngayon, mga 2 months na guys, mga 2 months na. Parati pa rin siya nagme-message, nagsisend ng mga kaldero na wala daw laman. Tapos last time nag-message siya sa akin, hindi ko na siya sinisin. Minsan sinisin ko, hindi ko na replyan. Nagsisend naman siya ng picture na umiiyak daw siya. Yung sabi niya una, may asma daw siya. Sabi niya, pambili lang daw ng gamot kahit 300 pesos lang. Sabi ko, wala ka bang trabaho, wala ka bang pamilya, or wala ka bang asawa na bibili ng gamot mo, tutulong sa'yo dyan? Nag-reply ako kasi parang gusto ko siyang prangkahin. Sabi niya, Diyos na daw bahala pag mamatay siya. Parang pinakonsensya pa niya ako na, ha? I mean, ano naman yung kung, kasi sinabi ko na may obligasyon din kami, may mga kailangan din kaming dito, bibilhin. So ayun, sabi niya, sorry tita yung tawag niya sa akin. Parang matanda pa nga siya sa akin guys, tita yung tawag niya sa akin. So hindi ko naman nireplyan. And then, mga after 2 weeks naman siguro, tumawag na naman siya. Kasi minsan gabi na, nakaka-istorbo na ba, tumawag na naman siya. Kasi nag-send ulit siya ng picture, yung picture na umiiyak siya, same lang din yung picture na sinend niya sa akin. Sabi niya, pambili lang ng bigas at gamot daw at bigas, kahit lang daw, kahit 500, ganyan. Sinin ko lang guys, nag-react lang ako ng wow, yun lang. Na nag-message naman sa ulit mga ilang araw na naman, sinend niya yung picture ng lola niya. Yung sabi niya na tita, pwede pa hingi ng tulong. Nagtatagalog pa siya guys na Ilonggo kami. Same lang naman kami, Ilonggo. So sabi niya, tita, pwede ba akong pahingi ng tulong? Kasi yung lola ko nasa hospital daw. Nag-send siya ng picture. Hindi ko alam kung totoo yun. Siguro totoo. Tapos sabi niya, same din naman tayo ng apelyido. Yun yung sabi niya sa akin. Ha? Sa isip, hindi ko naman rin-replyan guys. Sa isip ko, anong paki ko kung same kami ng apelyido? Hindi ko nga yan na-meet sa personal. I mean, nakakainis ba yung mga ganyang tao na namimilit talaga? Ilang times mo na in-ignore. So ayun, si Mama, nagme-message siya kay Mama, kay Papa, as in. Kaya one time, in-unfriend na siya ng Papa ko. In-unfriend na siya kasi nakakainis na. And then, gumawa ulit guys ng account. Tapos, in-unfriend yung ulit yung Papa ko at nanghingi ulit ng tulong. So ayun, nainis na talaga si Mama sa kanya.
ano siya, pinrangka siya na ay bakit palagi ka na lang nangihingi, may obligasyon din kami na amin, kami nga nagkakapagod na magbenta ng ikaw magbenta-benta, gumawa ng ng paraan para magkapera, ikaw maghihingi lang palagi ng picture. So ayun, na screenshot ni mama yung mga chat nila, pinost ng mama ko sa Facebook. Sabi niya na so nag-post si mama about it. And then may kapitbahay kami na nakita niya guys yung about sa about sa post na yon. At sabi niya ay screenshot niya yun. Kasi friend pala sila ng ganyang tao na palagi friend pala sila sa Facebook at kilala pala niya. So screenshot niya yun at sinend niya sa babaeng yun na nag-scam. Parang scammer. Oo. So ayun, send niya. And then, sinabi niya na, kilala mo ba to? Kilala mo ba to? Sabi niya, ay, hindi ko yan kilala. Dininay niya, hindi ko kilala yung si mama at si papa. Dininay niya. Sabi niya, hindi ko yung kilala. So, ayun guys. Nag-message siya kay mama at kay papa. Nanghingi siya ng sorry. Sabi niya, sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry daw, hindi na daw niya uulitin. Kasi natatakot daw siya na makita daw ng pamilya niya. Kasi pinurward ng kapitbahay namin sa kanya at sa friend niya din. So ayun, natakot siya siguro. So binlock siya ng mama ko. Ewan ko kung nireplyan niya or hindi. Basta binlock siya. Tapos sabi ng kapitbahay ko, hindi daw totoo na namatay daw yung anak niya. Hindi daw totoo. Yung anak daw na ang tao daw na namatay na yon, yung bata. Anak daw yon ng kanyang kapatid. O parang ganyan. O basta hindi niya daw anak. Hindi na daw niya anak. So it means ginamit niya lang yung picture ng bata para magkapera. So ayun, nalaman na ng kanyang pamilya. So bahala din siya sa buhay niya. At least lesson learned to sa kanya na huwag siya mangluloko ng tao. Tapos ayun, meron talagang mga tao na lahat gagawin para lang pagkapirahan ka, nakakainis. Yung makita nila na meron ka, hingi ng tulong. I mean, okay lang naman hingi ng tulong. Basta one time lang, hindi naman na palagi. So tapos, sinabi pa niya na hindi niya kami kilala. Tapos sa amin, maghihingi ng sorry. So ako guys, na-block ko na siya before pa yung post na yon. So, hindi na siya nakapag-sorry sa akin. So, sa akin, masasabi ko lang sa kanya sa video, kung nanonood siya ng video ngayon, na sana wag mo na yan gawin sa iba. Kasi yung pera may babalik mo lang yan. Pero yung tiwala ng tao, hindi na. At palagi mong tandaan na walang umasenso pag mangluloko ka ng tao. Meron siguro umasenso yung mga nanluloko ng milyon-milyon. Pero, at the end of the day, wala ka pa rin peace at guilty ka pa rin. Kasi nanluloko ka ng tao, babalik din yan sa'yo. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga ganyang pinagagawa. Ako nga, minsan sa Facebook, minsan naiinis nga ako kasi araw-araw, siguro halos mga nasa 50 or 100 kasi ang dami ko ng followers. Tapos minsan napapa-Gcash ako. Ayun bang lahat-lahat na lang hinihingi nila yung tulong sa iyo. Hindi mo naman lahat mabigyan. So nagbibigay lang ako, konti lang. At alam mo yung legit. Kasi ngayon, kaya pala yung iba nagbi-video call agad talaga sila pag magbibigay sila ng tulong para ma-sure ba. Sa panahon ngayon, doble ingat na talaga tayo. Kasi parang 3 times ko na itong ma-scam guys. Noon, na-scam din ako nagbibenta pa ako ng bag sa Pilipinas. So, yung supplier na yon sa Thailand daw, sa Manila siya, tapos sa Thailand pa daw yung bag. Darating daw December 25. Parang legit naman. Tapos madami namang follower, nasa 3,000 or 5,000 yung follower ng page na yon. Tapos, naniwala naman ako kasi nagpo-post sila ng mga proof na may nag-send sa kanila ng pera, 30,000 pesos, 20,000 pesos. May nag-send sa kanila ng pera na legit, na para legit, proof of legitimacy. So ako guys, ang gaganda ng bag at ang mumura kasi daw wholesale daw yung kukunin sa Thailand. Tapos, nagpadala agad ako. Para bang parang hindi ko alam bakit nagpadala agad ako. So, ang pinadala ko, nag-try lang ako guys, konti lang, nasa 50 pieces lang. Imagine, 50 pieces. Kami naman mga pictures, mga ganyan, hindi naman blurred.
Tapos napadala ako ng pera. Tapos pinost nila sa kanilang timeline na proof daw. So andun na ako. So it means yung mga pinopost pala nila, mga scam siguro yun, mga na-scam yun siguro nila. Kawawa yung mga nanghingi ng mga nakuha na nila ng 30,000 pesos, 25,000 pesos. Ako yung pinakamaliit, 3,500. 3,500 yung nakuha nila sa akin. So ayun, 8DA daw, estimated time of arrival, December 25. December 24 guys, naka-block na ako. So, scammer. Kaya, yung isa, siguro sa Facebook din, sa Facebook. Pero yung grabe talaga, itong lang yung kakakwento ko lang nung bago lang. Kasi, yung mama ko, yung papa ko, ako, parang lahat kulang na lang yung yung kuya. Kung alam niya siguro yung kuya ko, alam niya yung Facebook, manghihingi din niya ng tulong. Parang walang hiya talaga. I mean, nakakainis ba no? Yung ikaw, tudukayod ka, ako nag-video ako dito para magkapera, lahat-lahat ng ginagawa ko, kahit i-bash ako ng tao. Pero ikaw, manghihingi ka lang. I mean, ay ewan ko. Basta masasabi ko lang sa mga ganyang tao, God bless you. Sana magsisi ka sa pinanggagawa mo. Ayun guys, yung kwento ng ng scammer. Nung scammer, bata ka pa lang, madami ka ng alam. Okay lang sana alam na madiskarte na nagbebenta ka, hindi illegal. Pero yung mga diskarte na ganyan, ay nako. Pahamak 'yun yung buhay mo. So ayun guys, 1:40 PM na. Dito pa rin ako. Parang uulan na naman ulit. Kasi na ngayon, October. So yung weather ng October, fall season. Ito yung pinakamagandang season. Yung mga kahoy, nag-iiba na yung kanyang kulay at madami ng mga leaves na nandito sa na lalaglag. Ayan ito yung tennis court kung saan palaging may naglalaro. Kahit gabi na guys, madami nilalaro. Dito ako ngayon sa lamesa. At hintayin ko yung asawa ko na umuwi. Tapos magpapa-haircut siya guys. At sunduin niya ako muna sa bahay. Kasi sabi ko gusto kong sumama. Para makalabas-labas naman ako ng Kahapon lumabas kami, pumunta kami ng Target. After niya mag-work. Kasi gusto kong uminom ng matcha na yon, yung sa Starbucks. Masarap. Hindi na ako masyadong naboboba. Yung na lang, yung matcha na lang. Kasi hindi siya matamis, yung boba matamis kasi bawal. Pag buntis ka dapat ka talaga huwag kang masyadong kumain ng matamis. Yung asawa ko, susunduin niya ako. Pauwi na siya ng bahay. 5 minutes down dito na siya. Kaya punta na ako dito sa labas. Kasi susunduin niya na lang ako para hindi na siya papasok dito sa loob. Hala guys, na-search ko. Pineapple guava pala yung pangalan nito. Ay, hala. Pwede ko tong kainin. Thank you Lord. May guava na ako guys. Ay, yan ang asawa ko. Yung aking sundo. Wow. Doing vlog. Ay. I was looking babe for the... Huh? Oh, okay, sorry. Yung kanyang barber. Yung lalaking magugupit sa kanya guys, wala na naman. Pang-tatlong na to. Pang-tatlong balik na namin to. Sabi niya kahapon, sabi niya nung isang araw, today yung schedule. So ngayon, wala na naman. Ano ko. Babe, I like your outfit today. Where are we gonna go? I don't know. Let's go. Go home. Let's go home. I don't know. Where do you want to go? Matcha. Starbucks matcha. Na-addict. Parang na-addict ako guys sa matcha na yun ng Starbucks. Ang sarap. I'm just gonna buy a pasta. Just that. Because I'm gonna make it tomorrow. Yesterday, it's today. I think he's got something going on because she's been out all week. Something personal.
Okay. Okay, wait, where do you want to go before we go anywhere? Where does Rose want to go? You want to go to that Mexican place? You can get coffee down there, babe. No, I don't like coffee. I want that matcha. Okay, maybe not. It's okay. What do you want? You want Starbucks? I just it's such a crowd down there. It's okay, babe. I'll just go home. I'm just gonna buy the pasta for tomorrow. You want to go to the store right now? Is that what you're trying to tell me? Yeah, I'll just get that pasta. Is it near here? I can take you to the Nugget. Yeah, just that. I'll just get that pasta. The pasta. The pasta. Not the pasta, the pasta. Pasta! Where else could we go? That's a cool car. A Kia. Mm-hmm. What kind of car is that? It's not one of those pill ride things. It's like a... I'm gonna drive around and see. What do you want for dinner, babe? I have you to make rice. that pizza for me. I still didn't make the dough. I mean, it's gonna be Saturday, but Or it could be today, huh? We could do it today. always Imagine that. pizza. I have chicken. The one. Sorry, man. I think I'm going the wrong way here. You can come on out, dude. What are we gonna do? Squeeze by you. I mean, the chicken. Sorry, man. I can't see you because your windows are open. Oh, he's talking on the phone too. I mean, the chicken, babe, the one that I marinated. What do you think? I'm not sure, babe. There's a Starbucks place here. Hello, I drank it yesterday and the other day. Sportage. Like that one. Yeah, it's nice. Looks like Honda. Oh. Disgusting. Disgusting daw to guys yung ano. Kasi I took they said the black part here, the shrimp, it's the poop of shrimp. So I didn't get it last time. Last time you just ate the poop? I think so. That's Because I don't have a toothpick. It looks like, baby. That's disgusting. Don't kiss me. Don't kiss me. Or touch me with those poop hands. It's yummy. Just took it out. You never ate shrimp, babe? No. Your whole life? Sure never will eat shrimp. People are telling you you missed. Okay. You missed a lot. I saw in comment. You're missing something. Because you don't eat the seafood. You don't eat. Alright. I'm okay with that. I don't care. Really, babe? Yeah, I'm okay with that. So, everything is clean now. Malinis na yung aking mga shrimp. Yummy shrimp. And then, my husband is making coffee. Boiling some water for coffee. At ito na yung munggo. Kanina na ano ko, tawag mo. Oil. This oil. Malinis pa naman ito. Avocado oil to siya, guys. Kaya healthy. Kunti lang. Mag-isa ng bawang at sibuyas. Ilunod ko na tong mga shrimp. Gisahin ko lang. Nilagay ko na muna dito. Okay, what now? Ay, ala. Init. What now? Make your coffee. Make your coffee. Put some coffee. You want cream? Ay! Ala. OA. OA. You want creamer? Add some creamer. Ala, it smells so good. Para hindi siya malata, guys, separate ko to.
Then, ayan oh. Okay. How much? Then, lagay ko na yung munggo. Ha? Gisahin yung munggo. How much? Just one teaspoon. A teaspoon? Hindi marunong magtimpla ng kape. So, Talking about. I'm telling them you don't know how to make your coffee. Is this good? Hala, that's too much! A lot? Alright, what about that? Just that, yeah. I mean, you can do that, but it's too much. It's up to you. No way. It doesn't cook all there. Yeah, because I'm still gonna put it back. Relax. So Okay, gross. No water? Put some, if you want the creamer or just want the sugar. Where's that Still gonna put creamer. Baby, don't put too much. It's in the refrigerator. Don't put too much of that because it's too sweet. Yeah. I don't know. You just want to punch you. Baby, it's like even making coffee, you don't know? Don't know. I don't know. How can you live without me? Give me the answer. I can make it work. Just make sure. Then, add water. Just kidding. What I would do. Water. More water? Oh, me? For you. I'm talking to you. And then, of course, I have the Knorr cubes. These are Knorr cubes. Yung Knorr cubes, just half. Half lang ng Knorr Do you cubes. want coffee? No. Can I have coffee now? I already had coffee this morning. I can't drink too much coffee because I'm pregnant. I can't drink too much coffee because I'm pregnant. Salt. My hair. Long. And of course, pepper. Then takpan. And pakuluan. What are you doing to me? I'm just a simple girl. Simple girl. No, what are we doing? I'm cooking. The camera's on me. Yup. Yeah. My hair. Fix my hair. This is gonna keep going down. Whatever. I got the little curl. Hey, you hurt my pimple there. Pimple. Which one? It was like a Want lot. to do that again? Got a little thing going on right here. Yung pimple here. Oh, you got a whole bunch of. Don't do that. It's a frown. Oh. That's gross. Yep. Ay, it's hot. You should eat this, babe. Shrimp. I'm never eating that. Even if you clean the poop out, Poop out. I'm still not gonna eat it. No. Oh, huh. Perfect. Now, I'm gonna stay there because you need to learn how to make this. Because when you give birth, this is all it. What happened to your hair, babe? It's just gonna keep doing it until I get it cut. We need to add the beans, the long beans. Ay.
Ay. It's yummy, babe. When I was in the Philippines, I don't really eat this, like beans. But when I'm here, I appreciate it. Now you appreciate it? Because they already get a lot of soup or soup every day. So we always eat this, so I'm just tired. And now that I'm here, it's like this is the only food that I can easily make it here. Good. Okay, I'm going. What's this? Go in the other room. Bye. No way to feel I'm still. Did you delete that? Did you post it? No! Just put it here. Private. Because I'm gonna edit it. Wait, how many? What is it? 66,000 followers. So guys, if you want to follow me in my YouTube, Can you come in? if you want to follow me in my YouTube, my name is Rose Mundia. I have 66.9 thousand followers in there. No, you It's don't. been- On YouTube? No, in Facebook, in TikTok. You said In TikTok, I mean in TikTok. TikTok pala. You know what, babe? Those bread, a lot of people commented that I should put it in freezer. Yeah, it'll stay. Yeah. Why you didn't do that? You just told me that. You just want to throw. Are you rich? I'm not the one who bought 5 loaves of bread. Figured you knew what you were doing. But I put it there. Not in freezer. Should I put it in freezer? You can put it in the freezer. It's fine. Whatever you want to do. I still have another bread in there that you can put. Okay. But I'm gonna clean the refrigerator tomorrow because we have a visitor. Visitors. Visitors, yeah. I'm thinking to make a Filipino food for them. Okay. Probably like No, it. it's just the same thing that I did Filipino last time. food. Okay. I like it. Filipino food. And I have carbonara, but we'll see. Alright, babe. I'm gonna go sit down. I'm tired. I've been working. Okay, say bye now. Okay. Say bye now to my vlog. Bye-bye. Bye. I love you too. Commercial lang yun guys ha, commercial. Sarap. Kulang na lang guys yung ilulunod ko na hipon. I-add ko na yung shrimp. Gumagalaw na naman yung camera ko. Ilagay ko na guys yung shrimp. Ay, hala. 1 minute. Kasi mabilis lang naman maluto yung ano, hipon. Time to put the spinach. Kasi wala tayong kangkong. Spinach na lang yung atin ilagay. Sarap yung spinach guys. Same lang naman ang kangkong. Wala naman sila talagang lasa. Ay, wow. Very good. Yummy! Then ilagay ko tong jalapeno. May konting anghang. Isang piraso lang. Luto na. Finally. Luto na yung aking dinner. Ayan, oh. Ay, wow. Sarap. Sarap ng ganitong ulam. Napaka-healthy. Spinach. May malalaking hipon. Three days ko na to na ulam, guys. Ako lang naman tong kakain. And this is good. Tapos, ito kanina yung niluto ko na sitaw. Ginisang sitaw. Dinner is ready na mga madam. Ayan. Ito yung aking dinner. Bakbakan na. Let's eat! Kain tayo guys. Thank you Lord sa blessings. Hindi ako pinidor. Sarap ng adobo. Adobong sitaw.
Here's your reminder. Take vitamins. Alexa, stop. Yun na guys. Thank you so much for watching. Busog na ako. And it's already 6 p.m. Ayan na. 6 p.m. na dito. Need ko nang mag-take ng aking vitamins. Prenatal vitamins. At kitang-kita nyo naman na walang natira. So may isang hipon pa. Lagay ko na lang ulit doon. Kasi uulamin ko po ito bukas. And thank you so much guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. And if you want to follow me on Facebook, my name is Mario Rose Vlog 2. Thank you so much everyone. God bless you all. Bye!